oras. 6:01 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Magsisimula na po ngayong araw ang panahon ng eleksyon para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Simula kaninang alas 12 ng hating gabi ay nag-set up na ang PNP na mga checkpoint. Hudyat na nagsimula na ang election period at gun ban sa buong bansa. Tatanggap po ang COMELEC ng Certificates of Candidacy mula ngayong araw, Agosto 28 hanggang Setyembre 2, mula Lunes hanggang Sabado. Ayon kay Attorney John Rex Lodianco, spokesman ng COMELEC, kapag naihain ng COC, otomatikong maituturing na kandidato ang aplikante, kaya lahat ng mga bawal tulad ng premature campaigning ay dapat na iwasan. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Take a little walk Hi. down and go across the Maganda morning. Lamig. Lamig. Tulog pa eh. bird. Magandang umaga, bayan! Bayan! West Ito po si Anthony Taberna. on the border Humahabol si Jerry Baha. west. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Across the stack. Aba, matagal na kita hindi nakikita. Pambira, balita ko, naniningil ka raw sa akin ah. Pambira, ito si Sherwin Alfaro. Bigla ko na lang nakita dito. Hindi ka ba mamimigay ng pera ngayon? Wala ka ng pera? O sige, lumabas ka, bibigyan ng pera. Rip you in. Ito si Sherwin, bigay ng pera sa malakas. Nung pala, wala ng pera. Sariling pera na pala niya ipinamimigay. Padagdag pa naman kami ng padagdag. O yung mga nakikinig po sa atin sa DZRH sa pamamagitan po ng radyo 666 sa talapitan ng inyong mga radyo. At siyempre meron po tayong broadcast na napapakinggan din po sa napapanood sa telebisyon. Asan ba yung listahan natin ng mga yung sa cable? Ito pala. Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129. Andiyan pa pala Destiny Cable? Meron pa pala? Cable Link Channel 3 at saka siyempre kung saan man po kayo naroroon na probinsya ay meron pong mga cable provider po dyan na nakaangkas din ang DZRH. Kapag ka po yung cable provider po ninyo ay walang DZRH, paputol nyo. Ba't walang DZRH dito? Napakalupit naman eh. Sana po ay okay lang kayo. Sa mga po kayo nakakasubaybay sa amin kahit po sa social media, YouTube at Facebook ng DZRH ay nandito po kami. At siyempre kasama po namin ang mga nasa likod ng balitaan. Minsan nasa harap din. Si Mother,
Where is father? Aman, ganda naman ng supel mo. Oo, para kang si, sino yung kamukha mo? Si Marian, Marian. Ano ito si mother, si Marian, Si Marian Palad. At magandang umaga rin po sa ating mga basketball fans, mga basketball fans all over the world. Alam ko na marami sa inyo ang laglagan tuka ngayon. Ika nga, isipin mo, hapon ay nakalasap na ng Gilas Pilipinas ang pangalawang sunod na pagkatalo. Well, yung first game, napanood naman ninyo ang laban ng Gilas sa Dominican Republic. Yun panalo tayo sana dun Talagang breaks of the game lang no? Yung mga mahilig sa basketball dyan. Tapos kita nyo naman, sinapak na ng isang Dominican si Junmar Fajardo, hindi man lang tinawagan ng referee. Kita nyo. Samantalang ang mga players ng Pilipinas, hahawakan pa lang sa didikit pa lang dito kay Carl Anthony Carl Anthony Towns. Foul agad, kaya naka-100 free throw attempts yata si Carl Anthony Towns sa first game Pero ganun pa man, talagang ganun ang basketball. Kagabi, mas malala ang nangyari sapagkat ang ganda ng depensa nitong Angola at matindi pala sa shooting itong mga Angolans. Ibang klase. Anyway, 2 talo na po yan, pero ayon po mga kababayan sa patakaran ng FIBA, yung FIBA rules, may pag-asa pa na makaakyat sa second round ang Gilas Pilipinas kung matatalo ng Dominican Republic ang Italia. Tinalo nila kahapon. Tinalo kahapon yung Italy. Yan. Kaya lang, may susunod na laban ng Pilipinas. Ang kalaban ng Pilipinas, Italy. So, kailangan manalo ng Pilipinas sa Italy kung gusto nating makasampa sa second round. At pwede bang magpalit ng coach sa kalagitnaan ng torneo? Pwede ba? Ito si Greg patayo bigla si Greg Saan ka naman nakakita ng coach na isang tao lang ang gustong asahan sa team? Ang design ng mga plays puro bigay mo kay Clarkson ang bola, kay JC ang bola. Pambihirang pati so. Di bale, hindi naman tayo magaling sa basketball pero magaling tayo mang-urot. Jerry Bach at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Hindi, talagang kan tayo sabi ko nga ang favorite pastime ng mga Pilipino ay basketball. Una-una basketball at siyempre politika. Ngayon, mga nausi mga marites, showbiz. Showbiz. TikTok. Yan na yung mga pinagkakaabalahan ng mga Pilipino. Sayang. Ganun talaga. Andito tayo, history po ito na nandito sa harap sana ng Filipino crowd, ang Philippine team na makakapanalo. Makapanalo man lang kayo pero parang mabigat ang laban, Italy. Pang-ilan ba sa EuroLeague ang Italy? Mataas ang ranking yan Magaling. Magaling din sila sa pasta. Magaling din sila sa pizza. Hindi, sobrang lakas. Nadali lang sila ng Dominican Republic dahil antindi ng shooting nung nagpatumba sa atin nung isang araw. Yung Feliz. Si Feliz Navidad. Magaling si Feliz. Magaling talaga si Feliz. Anyway, good luck. Kailan ang laban nito, Sherwin? Yung sa Italy? Bukas. Bukas pala. Ay nako, sana naman mabigyan tayo ng isang maganda-gandang laro ng Philippine team. Mother? Ano yan? Hindi, nagko-cover din ako Oo. Ba't ba magsasama ka pa? Ala na nga tayong oras. Commercial lang nga Sinesenyosan na nga ako dito. Commercial na Walang ganunan.
Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Biro lang, Mother. Basta may mga reporters tayong maagang gumising, papasukin natin ngayon, ha. Pinapaalala lang po natin sa mga kakandidato sa barangay at SK elections. Ngayon pong araw na to ay umpisa na ng pagtanggap ng COMELEC ng Certificate of Candidacy para po sa mga gustong tumakbo. Ibig sabihin, umpisa na po ng election period, kaya kung kayo po may baril, huwag ninyong dalin-dalin yan kahit sabihin nyo pang kayo ay may permit to quarry. May permit to carry pa kayo. Hindi uubra. May checkpoint. Baka mahuli pa kayo, mga gun owners natin. So, election ban, maliban na lang kung meron kayong gun ban exemption, ay hindi nyo po maaaring bitbitin ang yung baril. So, may mga checkpoint po ang PNP. At syempre, marami pong mga bawal. Baka makuha natin mga listahan ng bawal simula ngayong election period, Mother, ano? At i-announce natin bilang paalala sa ating mga gustong tumakbo sa barangay at SK elections. At syempre ang paalala natin regarding this ay ang mga kandidato sa 10 EMBO barangays na mula po sa Makati nailipat na sa Taguig, ang filing ng COC ay sa COMELEC office dyan po sa Taguig na. Sa Taguig na kayo, ha? Sa Taguig na. Baka mapunta pa kayo sa Makati, walang tatanggap sa inyo doon at hindi kayo tatanggapin kung sakaling sabihin, Makati tayo. Hindi. Taguig na. Yung 10 EMBO barangays kung ang pag-uusapan ay ang perspective o pananaw ng COMELEC. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Ang mga kababayan po natin, partikular yung nandiyan po sa norte, meron po tayong bagyo, super typhoon. Ito pong bagyong Goring, kaya po may mga preemptive evacuation na po na iniutos at ginagawa ang mga local government units. At ang hindi po kagandahang balita, mga kababayan, ang bagyong Siguring ay sinusundan po ng isa pang bagyo na tatawaging Hana. Pag nagkataon, 2 bagyo ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, ang tindi naman ito nang ibibigay sa atin. Kaya po medyo ninenervyos tayo dito sapagkat ngayon nga na wala pang epektong masyado sa mga pananim natin, ang mga nagdaang bagyo, hindi ganun kabigat ang laban. Ngayon po may mga sumasapaw na may mga nahihinog na mga butil, nagbubuntis na, nga ang butil ng palay, pag nadali ng bagyo yan, lagot tayo. So sana po ay manalangin tayo na umiwas ang bagyo. Kung maaari, umalis agad ang bagyo sa atin. Okay? Oras po natin, Mr. Jelom Tang, Lakyam Chap Sihun, 6:14 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Baka hingi kayong baon sa nanay nyo. Walang pasok ngayon, ha? Walang pasok ngayon. Ngayon po ay 28 ng Agosto. Pula po sa kalendaryo, regular holiday po ito at ngayon po ay tinatawag na National Heroes Day. Ayan, National Heroes Day. Ang tanong natin, meron bang mga activity sa Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Meron. Meron ba tayong mga activity sa Aguinaldo Shrine? Hindi ba, kung din yun? Hindi, pang Independence Day yata yung Aguinaldo Shrine Ayun ang ating aabangan kung yung mga activities ng Pangulo at siyempre ang iba pang mga lugar kung saan po ipaggugunitain ang National Heroes Day. So walang pasok po ngayon, ang mga masisipag na pumasok ay double pay. Ayan, double pay. Woohoo! Ang mga ayaw pumasok, may araw din kayo. Inggit kami sa inyo.
Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Bilang ng krimen sa bansa bumaba ng mahigit 6% mula noong Enero ng kasalukuyang taon. Super Typhoon Goring at Bagyong Hana posibleng magpang-abot sa Philippine Area of Responsibility. Alok na military drills ng China sa Pilipinas malabong matuloy ayon sa AFP. DepEd at iba pang ahensya ng gobyerno handa na sa balik eskwela sa public schools bukas. 3 robbery hold-up suspects arestado sa Taguig sa tulong ng TikTok video. 3 barangay tanod patay sa pamamaril. Suspect napatay din sa shootout sa Cainta, Rizal. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Kumpachero. Ako muna, wala si kumpachero. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. Bago lang po ang ating detalye ng mga balita ay puntahan muna natin ang ating mga RH reporters. Unahin natin si RH14, si Let Narciso. Alamin natin kung meron bang aktibidad kaugnay ng National Heroes Day na pupuntahan ng Pangulong Bongbong Marcos. RH14, Let Narciso, come in Let! Anthony, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita sa Araw ng Mga Bayani. Nakatakdang mag-alay ng bulaklak ang Pangulo sa Tomb of the Unknown Soldier sa libingan ng mga bayani dito sa Taguig City. Inaasahang makakasama ni Pangulong Marcos sa aktibidad ang mga miyembro ng gabinete at mga lokal na opisyal. Kadalasang dinadaluhan rin ng mga veterano ang okasyon kung saan nagbibigay ng talumpati ang Pangulo. Matatandaan nitong Biyernes, inanunsyo ng Malacanang ang pagsasabatas sa buwan ng disability pension ng mga veteranong sundalo. Sa mga sandaling ito, Anthony, ay ongoing ang preparasyon at rehearsal para sa programa pamaya dito sa libingan ng mga bayan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayong Pilipino. Thank you, Let. Andiyan ka pa ba, Let? Let me try again. Let, andiyan ka pa, Let? Nagbaba na, sayang. Di ba, okay lang. Puntahan naman natin ang Aguinaldo Shrine. Meron bang nangyayari sa Aguinaldo Shrine? Nandoon si RH28, Raymond Dadpaas. Come in, Raymond. Katunying, gaya ng inyong binanggit kanina, mukhang pang June 12 lang ang talagang mga activity dito sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Dahil sa araw nito ng National Heroes Day ay walang inihandang aktibidad. Sa ating pagdating dito ngayong umaga ay tahimik ang lugar, bagamat yung mga nagja-jogging lang ang nakikita natin dito sa lugar. At ito ay kasabay ng sinasagawang o activity ngayong araw para sa National Heroes Day. Ang lugar ay tahimik sa ngayon. At sabi nga nung isa sa mga caretaker dito ay wala naman daw talagang inihahanda pala activity tuwing National Heroes Day. Kaya nakafocus lagi sila sa June 12 na siyang pagdiriwang ng ating Independence Day. Diyan pala sa Cavite ngayon, hindi naman naulan, ano? Makulimlim, katunying sa ngayon, pero wala pa namang ulan na naranasan kumpara kahapon, na lalong-lalo na yung umaga kahapon ay talagang bumuhos yung napakalakas na ulan, katunying. Okay, maraming salamat Raymond.
Mula dito sa Aguinaldo Shrine sa bayan ng Kawit sa lalawigan ng Cavite para sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Raymond. Baka hindi nyo alam kung anong National Heroes Day. Ha? Baka, kasi pupuntahan natin yung Kawit. Baka puntahan nyo rin yung Malolos. Wala, pang Independence Day talaga yun. Halimbawa, yung monumento. Wag nyo nang punta at wala talaga yatang aktibidad doon. Ano ba yung National Heroes Day? Noong pong August 28, 1896, batang-bata pa si Mother nun. Wala ka ba nun? Wala ka pa. Hindi ba ikaw nag-cover nun? Hindi ikaw nag-cover nun para sa diaryong La Solidaridad? Ito pong noong August 28, 1896, mula sa Balintawak at iba pang mga lugar kung saan pinunit ng mga katipunero ang kanilang sedula sa pangunguna ni Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, nagpunta sila sa Shaw Boulevard at nanginain. Ano ba itong binabasa ko na to? Pati yung pakinginain ng mga katipunero. Ayun. So, kwento ang wala siguro talagang aasahan. Ito mo si Edwin. Wala siguro talagang event doon kung dineploy niyo ba si Edwin doon. Pero merong isang lugar diyan sa monumento. Saan ba nila pinunit yung kanilang sedula? O sa Balintawak, baka doon meron. Edwin hindi na muna kita tatawagin, Edwin Pumunta ka sa Balintawak, baka nandoon sa Balintawak. Punta mo na rin yung Balintawak Market pagka walang event doon. Okay, sandali lang at babalikan natin ang ating mga RH reporters. Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. ACS Good News. Alas 6:26 ang oras ngayon, bumaba po ng 6.19% ang naitalang krimen sa bansa simula sa entrada ng taon. Ayon kay PNP Chief Benjamin Acorda Jr., bumaba din ng 8.7% ang index crimes hanggang Agosto 23, gaya ng theft, rape, physical injury, robbery, murder, carnapping at homicide. May pinakamataas na ibinaba ang carnapping na nasa 31%, sinundan ng physical injury 15% at rape 14.6%. Nagpasalamat naman si General Acorda sa pinaigting na operasyon ng mga pulis laban sa kriminalidad, kaya din ang suporta dito ng publiko. Kung maaari nga sana wala nang kaso ng rape. Ay nako, pagka nababalitaan natin, iba kasi yung rape mga kababayan. Iba. Kahit na pa isa-isa lang yan, pero makikita ninyo, ang mababalitaan natin, hinalay na, pinatay pa. Ewan ko kung nakakatuwang ibalita, bumaba ang kaso ng rape. Pero ganun naman ang ending. Yun po ang magnify talaga General Acorda sa mga balita kapag kahit maganda pa yung numero, pero pag ang nakikita ng mga kababayan natin, yung visuals, nakahandusa yung biktima, walang saplot, patay. Yun ang matindi, General Acorda. Ay nako. Sa bagay, marami namang factors yan. 6:28 na umaga, naimbag na bigat kada kayo amin na po, agreeing kayon, gising na. Posibleng magpang-abot sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Goring at ang bagyo sa labas ng PAR na si Hana. Ayon sa Pag-asa, sa Huwebes ng hapon o gabi lalabas ng PAR si Goring, habang sa Miyerkules na naman ang gabi o Huwebes ng umaga papasok ang bagyong Hana. Uling namataan ng Tropical Depression Hana sa layong 2,350 east of Northern Luzon. Bagamat wala itong magiging direktang epekto sa bansa, sinabi ng Pag-asa na palalakasin ito ang habagat simula sa Miyerkules o Huwebes na magpapaulan sa western portion ng Luzon at Visayas. Dahil naman sa tumataas na tensyon, posibleng hindi pagbigyan ng Pilipinas ang alok ng China na joint military exercises sa West Philippine Sea. Ginawa ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang pahayag sa gitna ng patuloy na pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas na nasa resupply mission. 6:29 ng umaga, tiniyak ng Department of Education na all systems go na sila sa tulong ng LGU at iba pang ahensya ng pamahalaan sa balik eskwela na mahigit 21 million na estudyante sa buong bansa
bukas. Inaasahan tataas pa ang nasabing bilang ng mga nagpapa-enroll para sa school year 2023-2024 sa sandaling magsimula na ang pasukan. Sa tulong po naman ng TikTok video ay 3 robbery hold-up suspects ang naaresto sa Taguig City. Kinilala ng Taguig City Police ang suspects na sina G. Ford de la Torre, John Paul Dagpin at Rafi Mirafuentes. Napadali ang trabaho ng mga pulis kasunod ng viral video sa TikTok kung saan nag-post ang isang lalaking biktima ng mga insidente ng pang-hold up at snatching sa nabanggit na lugar. Unang nadakip sa anti-criminality operation ng Substation 3 si De La Torre na nahulihan pa ng halos 7,000 halaga ng shabu. Sumunod na nasa kote ang 2 pang suspect na ang modus operandi ay magtago sa madilim na bahagi ng lugar habang naghihintay ng kanilang bibiktimahin. Ito yung kailangang trabahuhin ng gusto ng ating mga pulis, LGU, mga barangay. Yung bang sa bawat lugar na dadaanan ng mga kababayan natin, kung maaari, lalo na nga at syudad naman, maliwanag. At bukod sa maliwanag, dapat ay nababantayan ng mga otoridad po natin. Kasi doon natin na ikukumpara lagi yung feeling, yung sense of security ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Halimbawa, sa Singapore, Sherwin, Mother, sa Singapore, alas 3 ng madaling araw, maglakad yung anak mo kahit 14 anyos, hindi ka kakabahan. Sigurado makakauwi ng walang kaproblema. Sa Australia, ganun din. Ang safest city to live in, nung isang beses na may nabasa ako, Melbourne. Kasi hindi ka kinakabahan dahil mabilis umaksyon ng otoridad, maliwanag ang mga kalsada. Dito, kahit na maliwanag pa nga kapag ka lumabas ang iyong mga anak, lalo na nga yung babae, madaan sa nagiinuman, kakabahan ka May madadaan ang magiinuman. Hindi ba, mga kababayan? Sakit sa ulo, no? Yun ang dapat na bagamat maganda yung report ng PNP sa pagbaba ng bilang ng krimen, pero yung sense of security and safety ng ating mga kababayan, dapat ay nararamdaman yan dito sa mga kalsada ng Pilipinas. O baka kayo ay magulat at magkaroon ng matinding mga pag-ulan. Kausapin natin ang Pag-asa. Nasa linya po natin si Veronica Torres. Ma'am Veronica, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang morning din po sa inyo, Katunying, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay. Meron daw kayong inilabas na advisory. Ano ito? Mga malalakas na ulan ba ito sa Metro Manila? Sa kasalukuyan po, meron po tayong bulletin po na nakalabas. Kaninang 5 a.m. po ito para po kay Bagyong Goring. Nasa loob po ito ng ating area of responsibility. And also, may po ito, nasa may layong 210 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. So ay nagtataglay ng lakas na hangin na 175 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 215 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong east-southeast na nasa bilis na 15 kilometers per hour. Meron din po pala tayong signal number 1. Although medyo nabawasan na ito, signal number 1 sa areas ng Batanes, Cagayan, Batanes, Babuyan Island, northern at eastern portion ng mainland Cagayan. Dito din sa may eastern portion ng Isabela. Dito rin sa may northern at central portion ng Aurora, Polillo Islands, northern at eastern portion ng Camarines Norte, kabilang ng Calaguas Island, northern portion, northeastern portion ng Camarines Sur, at northern portion ng Catanduanes. Kaninang 5:33 din ng umaga, meron din naman tayong nilabas na thunderstorm advisory kung saan moderate to heavy rains with lightning and strong winds inaasahan sa may Bataan, Batangas, Quezon within the next 2 hours at na-experience ito sa may ilang bahagi ng Zambales po.
And also yung sa may heavy rainfall warning, nag-final na tayo kanina alas 5 ng umaga, Katunig. Yung heavy rainfall warning, wala na ngayon. Wala na po ngayon. Sa kasalukuyan po wala. Pero kung makikita natin na lalakas ulit yung habagat or yung epekto ng bagyo, maglalabas po ulit tayo. Okay, so just for emphasis, saang lugar po itong moderate to heavy rain showers na maaasahan po natin? Yung sa mga papaulanin ng bagyo dito sa may sa malalakas na mga pag-ulan sa 50 to 100 millimeters of rain sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Opo, and then kagabi din naglabas tayo ng weather advisory kung saan yung mga inasahan nating mga malalakas na pag-ulan hanggang mamayang gabi posible sa may Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Cavite, Batangas, northern portion ng Palawan, kabilang ng Calamian, Puyo Island, pati na rin sa may Antique. Ang Metro Manila buong maghapon po, ano po ang asahan natin? Naasahan po natin yung maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Noong mga nakarang araw ang nangyayari dito sa Metro Manila, uulan ng malakas sandali, hihina, taas mawawala. Paulit-ulit, ganun lang Veronica, no? Opo, posible po yan. Mataas kasi yung chance ng thunderstorm po sa atin. Oo, at lalo nga at maulap yung papawiri natin. Maraming salamat, Miss Veronica. Alam namin busy kayo. Last na lang, yung bang possibility na magkita dito sa Pilipinas, sa Philippine Area of Responsibility, itong si Goring at si Hana, mataas pa rin? Sa ngayon, inaasahan kasi natin na possible by around Thursday. Thursday to Friday, posibleng lumabas na itong si Goring. Then, itong si Hana, around, posibleng pumasok around Wednesday. So, hindi po natin tinatanggal yung tsansa. Okay. Maraming salamat, Veronica. Magandang umaga. Maraming salamat din po. Magandang umaga din. Si Veronica Torres po yan ng Pag-asa. So mag-iingat pa rin po tayo, lalo pa nga po doon sa mga lugar na binanggit na matitindi ang mga pag-ulan na aasahan. 6:36 ang oras ngayon. Magbabalik pa rin po ang ACS Balita. This time, marami ding nagalit to si Coach Chot Reyes, no? Ito, yung maganda tong point ni ka Jerry Labasa na to, ha. Ipinasok nga naman si Abando, si Renz Abando, na napakaliksi nito si Renz Abando, tapos crowd drawer pa. Favorite ito si Renz Abando. Hindi si Renz Birano, ha, yung singer yun Si Renz Abando. Pinasok, no, ang galing niyang gumardya, ang liksi kasi nito si Rex, kayang-kayang Renz, kayang-kayang guluhin yung mga point guards ng Angola. Hindi nga effective si Thompson kagabi, hindi rin masyado si Keeper Ravena. Dapat si Coach Chot Reyes ang pinagdidiskitahan ng marami nating mga kababayan. Samantala, 6:41 ng umaga. ACS Balita. 3 barangay tanod ang nasawi ng responde sa sumbong na may lalaking nambubugbog sa Cainta, Rizal. Bukod sa 3 namatay na barangay tanod, namatay din ang sospek na si James Hasmines, habang 2 ang sugatan ng manlaban ito sa mga tauhan ng SWAT team ng Cainta Police. Ayon sa pamilya ng sospek, matinding depresyon ang dahilan ng pag-aamok ni Hasmines dahil sa problema sa trabaho at pamilya. May follow-up report si RH47 Edniel Parosa tungkol po dito. Come in, Edniel. Jerry at Anthony, away tricycle o away toda, ito yung sinasabing initial na dahilan nung nangyaring pag-amok ng isang lalaking senior citizen na nagresulta nga sa pagkasawi ng 3 rumesponding barangay tanod at ikinasugat ng 2 pa. Ito yan sa bahagi ng Barangay San Juan, boundary ng Cainta at Taytay, Rizal. Ayon kay Sir Cesar Gonzaga, siya yung pinaka-chief EPSO, executive officer nitong Barangay San Juan, unang nagsumbong ang isang William Celestino. Ito yung opisyal ng toda ng barangay, kaugnay ng pambubugbog nga ni James Hasmines na miyembro pala ng nasabing toda. Ayon kay William Celestino, si Hasmines daw ay nagkaroon ng problema doon sa kanilang asosasyon
dahilan ng kanilang inisyal na conflict at siya nang humantong doon sa pambubugbog. Kasama natin ngayon si Sir Cesar Gonzaga, na yung pinaka-chief DPSO, yung XO ng barangay. Sir Cesar, maaari niyo bang ikwento sa amin kung ano yung inisyal na reklamo nitong William Celestino patungkol doon sa pambubugbog sa kanya? May oras na yun, dapat na alas 3 may ganang hapon, ay tumulig po si William Celestino sa aming barangay at nagreklamo siya na siya raw ay sinugod at na siya ng mga masada ninyo kanyang tricycle na si James Jimenez. Nag-uultog siya sa kanyang tricycle na nag-isahilang pagka-tutok sa ulo at maraming pasa sa mukha. Sir, ito na nga, Sir Cesar, na responde yung ating mga tanod. At bakit sila yung paano sila yung napagdiskitahan ng, bari niyo bang maikwento sa amin yung pinaka-operasyon nang sila yung responde na doon sa area? Doon mismo sa bahay, tama ba, ng suspect? Nangyari ito sa St. Marcos sa habaan ng main avenue ng Ulan. Ngayon, ang motibo ng pagmasusunod sa Jimenez sa Villa ay napakatanggal si James at member ng TEDAT. Kaya parang nagtanim siya sa mga galit ng TEDAT at nung mga oras na yun, nakita niya si James at ito ang kanyang pinagpuntuhan ng kanyang galit. William, hinahuli niya. Oo. At nung responde ho yung ating mga tanod, ano ang nangyari? Tama ba yung report ng polis sila yung pinakukuha? Doon pa lang sila sa perimeter na area? Yung responde po ang ating barangay ay wala pa po sila kasama polis. Ngayon, kasi tumawag po yung anak ng biktima na si William na yung ay hawak na ng guarda at yung hila yung sandukot ay na ama, ang Wilson. Kaya agad-agad nagka-responde ng tanod itong ating police officer si Ignacio. Responde na aming tanod na si Barangay Tanod Ronnie Gonzalez, Ronnie Cortez at si Roberto Donor. Agad-agad silang nakita ka lang at agad-agad silang pumunta sa pinangyarihan ng insidente. Saka naman nangyari? Ang dati po ron ay tumalak po si James at nakaulat po siya sa pagkakahagat ng sentidad at nanakbo pabalik sa kanilang bahay. Pagdating po sa bahay, sinundan po sila ng ating mga tanod at aming gabda at ay si Wilson ng anak niya. Pagdating po ay sinalugo sila ni suspect na si William. Suspect si James. Wala si James. Sinalugo sila ni James na may tangan ng baril at agad-agad silang without any warning, pinaputukan na agad sila on block. Habang nakaupo sa sasakyan ng ating mga tanit, ay pinagbabaril ko yung suspect. Saka yun, Chief, nasaan yung mga katawan, tayo ng ating mga mahal na mga kasama sa trabaho. At tama ba, wala pa rin ito. At anong na-expect na tulong ng pamilya para doon sa nilang ginamang kabayan? Sa ngayon po, yung isang cycle, ngayon sila po nasa Emla, Carmen, ito naman po sa Pinipisyo at barangay ay sila po yung insurance naman. Mga insurance po sila. Ngayon, ang ating barangay din po ay hindi naman magpapabaya sa alin bang ibibigay para sa ating mga people na patapos. Teka muna, Edniel, isang tanong lang,
Bago sila rumisponde, yung mga barangay tanod doon, hindi ba, wala bang nakapagsabi na may baril yung taong yan para sumugod sila doon na baka batuta lang ang dala nila? Of course, wala naman talagang baril ang mga barangay tanod natin. Hindi ba sila humingi ng tulong sa pulis? Anthony, kagaya ng binanggit kanina ni Sir Cesar, nung pumunta yung mga tanod doon, may info na kasi na hawak na ng gwardiya ng subdivision itong suspect. Kaya pagdating doon ng mga tanod, saka raw nagpumiglas itong suspect at bumalik sa bahay kung saan niya kinuha yung baril. Tama ho ba? Wala ho ba kayong info, Chief, na may baril itong taong ito? Wala po. Negative po ang info namin na yung tao na may nagtatangan po nagtatago ng baril sa kanyang tahan. Oo, actually, yun ay may matututunan ng barangay doon eh. Buhay kasi yan, hindi na maibabalik yan, Edniel, ano? Hindi na maibabalik yan, 3 buhay yan eh. Ang importante siguro, bago lumusob sa gera, ang ating mga volunteers lang yan eh. Ang mga barangay tanod, mga volunteers lang yan. May mga pamilya yan. Sana matingnan mo ng mabuti yung sitwasyon bago pumunta sa isang lugar, ano? Kung maaari, lalo nga kung armado, kailangan may pulis dyan. Sa katunayan, Anthony, sa follow-up operation, meron ng mga pulis, siyempre, narumisponde doon sa area, doon sa follow-up operation, doon nga napatay itong suspect na lumaban din sa mga tauhan ng SWAT. Sa katunayan, maliban sa pagkakapas lang doon sa suspect, 2 pa yung sugatan, yung mismong gwardya at isang miyembro din ng SWAT. Ganito kalupit itong panlalaban at pagpupumiglas nitong suspect. Nagresulta rin sa pagkasugat ng 2 pang iba sa hiwalay namang operasyon. Tama ba magkahiwalay operasyon eh? Babalikan na lang natin yan. Okay naman na, Ediel, at medyo naipit lang tayo sa commercial. Okay naman na. Nakikiramay kami sa mga pamilya nito, lalo na pamilya ng mga tanod na nakakaawa-awa yan, nagboboluntaryo lang sa barangayan. Thank you, Ediel. Thank you, Anthony. Back to you. Si Ediel Parosa ang nagatid sa atin ng update dyan. Hindi, totoo yun. Nakakabasag ng puso yun eh. Hindi ba? Ginagawa lang nila yung papel nila. Buti sana kung sumusweldo ng limpak-limpak tulad ng pulis yung mga barangay tanod. Hindi po. Aawa-awa po yung mga barangay tanod. Ay, nako. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. 6:50 na ng umaga. Number 1. Si Mami. Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today and every day is Smart Dishwashing Day! Yuhuu! At sa ating everyday dishwashing, syempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty ang linis dahil may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. San ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste. Sa plato, kaldero at plastic, linis, fantastic! Kaya number 1 ang Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Tiniyak po ng Pangulong Bongbong Marcos na tinututukan ng gobyerno ang posibleng pinsalang dulot ng Super Typhoon Goring at handa ang pamahalaan na tulungan ang mga apektadong residente sa Northern Luzon. Sa kanyang post, sinabi ng Pangulo na handa na ang higit 10,000 food packs ng DSWD na ipamamahagi sa mga apektadong lugar sa norte. Bukod dito, sinabi ng Pangulo na nakaantabay na rin ang mga disaster at response unit kung kinakailangan ng evacuation at rescue operations. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Siya po si Jerry Baha. ACS Balita. 6:54 ang oras ngayon. Carudel Castelo, magandang morning.
balitang Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Handog ng Peerless Products Manufacturing Corporation sa ika-60th anniversary nito. Papremyo linggo-linggo at may chance manalo ng 1 million pesos. Peerless Products Anibersaryo Milyonaryo. Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Kalaki pangalinman sa mga required proof of purchase mula sa Champion, Kala at Hana ay ilagay ito sa loob ng white legal-sized envelope. Sa labas ng envelope, ilagay ang Peerless Products Anibersaryo Milyonaryo, ang proof of purchase na ginamit at ang MBC station na iyong pinakikinggan. Ihulog ito sa mga drop boxes na matatagpuan sa mga MBC stations nationwide. Kaya sumali na at makiselebrate sa 60 years ng Peerless kasama ang Champion, Kala at Hana. Peerless Products, nananatiling tapat na walang katapat. Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax Wax. Kitang na to the max. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Ka-Bloom! Charm Fat Bond. Bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Bond. Bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-Bloom! ACS. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman. Dos por dos. Let's Marvin Gaye and get it on. Oy, andito pa kami. Baka akala nyo kung saan na kami nagtungo. Ayos lang ba kayo dyan, mga magulang at mga mahal naming taga-subaybay? Sana po ay maayos lang po kayo. Yung iba dyan ay nag-long weekend eh. Saan ba kayo napadpad? Meron akong kakilala nagpunta dyan sa may Batangas.
Nag-swimming. At yung iba naman nating mga kababayan ay sa bahay lang. Ayun. Lalo ngayon, may mga Netflix na eh. Pagkasama-sama, basta sama-sama yung pamilya, yun ang pinaka-importante. Gusto man namin kayong bigyan ng mga good news. Meron pong hindi kagandaang balita dahil bukas po, araw ng Martes, tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Anak ng bakang dalaga, oo. Ay, nako. At syempre, ang nakaliligalig na kwentong bigas. Siguro mismong ang mga taga-DA hindi na nila alam kung ano totoong sitwasyon eh. Sabi niya, halimbawa, pagka nag-report sila sa Pangulo ngayong araw na to, ano sabi nila? Mr. President, maganda po ani natin. Unprecedented po ang ani natin. Yung growth po ng ating output sa first half ng taon, napakaganda. Magandaan eh. Tapos po dahil may rice tarification law, ay wala naman limit talaga sa pag-i-import eh. Manghingi ka lang ng permiso pero papayagan ka dahil pribado ka naman, magbabayad ka naman ng buwis sa Bureau of Customs. Kumbaga, meron sanang bigas. Pero doon pa lang sa mga dumating na dito, mga kababayan, pag nag-report sila sa Pangulo, okay, Mr. President, susunod na araw, ang sasabihin, kailangan po nating mag-import. Akala ko ba sapat yung supply ng bigas? Siguro dahil sa liton-lito na sila, ito pong isang undersecretary, asan ba yung istorya ng Undersecretary Sombilia ng Department of Agriculture? And dito po, tinan yung the DA exec admits Philippines experiencing rice shortage. Ayan na. Kailangan kasi iisa lang nagsasalita, bayaw. Takot-takot na nagsasalita sa inyo. Ayaw nyo pang umamin kung talagang wala naman tayong bigas. Hindi ba nung nakaraang June, kung talagang kailangan ng bigas, nag-import na kayo nang hindi tayo umabot na mahigit 50 pesos per kilo? Alam nyo po kung magkano yung presyo ng bigas per tonelada dyan sa Vietnam noong June? Tanongin nyo sa akin, magkano? Kato nyo? Lakasan mo. Ayun, magkano katonying? Noong pong petsa na yon, nakukuha pa ng 450 to 470 per metric ton. Tanong nyo ngayon kung magkano ang presyo sa world market. Magkano? Ayan. 700 to 730 per metric ton. Ganun po ang inilundag ng presyo. Talagang mataas ang presyo sa world market. At alam niyo po ba kung sino ang pangalawang pinakamalaking importer ng bigas sa buong mundo? Ayan. Taga-sigaw tayo dito. Ako bahala sa'yo mamaya. Pilipinas, number 2, number 1, China. Isip-isip. Tingnan nyo naman, anong populasyon ng China? 2 billion. 2 billion ang populasyon ng China, number 1 import. Wala namang katakataka doon. Pero tayo, 120 ang populasyon natin, nag-i-import. Number 2 tayo pagdating sa importasyon ng bigas. Hindi pa kahiya-hiya yun, mga kababayan. Ano tawag sa bansa natin? Agricultural country. Tapos number 2 tayo sa pag-aangkat ng bigas. Anak ng bakang dalaga, bakang-baka, oo. Bakang-baka. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. Beno, ang tunggak na oras, kabilis talaga ng oras. Pompiang ito. Kuya Adonis, magandang umaga po sa inyo. 7:07 ng umaga, sandali po lamang. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 8 minuto na makalipas ang alas 8 ng umaga. Alas 7 pala, alas 7. Bagong-bago, balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Ngayon po ay Lunes, 28 ng Agosto, Pista Opisyal, National Heroes Day. Walang pasok, kami lang ang meron. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Araw ng mga bayani, pangunahan ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos. Election period para sa barangay at SK elections nagsimula na ngayon. Presyo ng diesel, gasolina tataas ng halos piso kada litro bukas. Opisyal ng DA kinumpirma na may rice shortage sa bansa. Sunog, sumiklab sa Quezon City, 10 sugatan. PNP tiniyak ang hustisya sa 15 anyos na binaril ng isang pulis sa Rizal. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Kumbachero. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Makikibalita po tayo sa checkpoint na ginagawa ng Caloocan Police. Kaugnay po ng barangay at SK elections. Nagsimula na po ngayon ang election period. At siyempre, makikibalita rin tayo dun sa dating pulis na nagkasa ng baril sa isang siklista. Naku, ang laki. Nag-viral po yun, mga kababayan. Mamaya po yan sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:10. This Mga balita sa pangunahing balita. Pangunahan po kayo ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio, Taguig. Mga kasama ng Pangulo sa selebrasyon si Defense Secretary Gilbert Teodoro at Armed Forces Chief General Romeo Browner. Nakatakda ring dumalo sina Dr. Emmanuel Franco Calairo, ang National Historical Commission of the Philippines Chairman, at Taguig City Mayor Lani Cayetano. Bibigyang pugay ng Pangulong Marcos sa mga Pilipinong nagpamalas ng pambihirang tapang at kagitingan, lumaban at nagsakripisyo para makamit ang kalayaan ng bansa. Doble ang bayad ng mga manggagawa sa pribadong kumpanya na papasok ngayong regular holiday. Batay sa abiso ng Department of Labor, ang mga magre-report sa trabaho ngayong August 28 na National Heroes Day ay dapat tumanggap ng 200% ng kanilang regular na arawang sahod. Samantala, yung pong mga mag-overtime ay dapat bayaran ng karagdagan 30% ng kanilang hourly rate, habang ang mga liliban ay makatatanggap pa rin ng buong basic pay para sa araw na ito. Alas 7:16 ang oras ngayon, umarangkada na ang election period para sa barangay at sangguniang kabataan elections, kasabay ang gun ban sa buong bansa. Tiniyak ni COMELEC Chairman George Garcia na handang-handa na sila sa pagdaraos ng barangay at SK election sa Oktubre at 30. Simula rin ngayong araw, tatanggap na ang COMELEC ng COC, Certificate of Candidacy, ngayong Agosto 28 hanggang September 2, mula Lunes hanggang Sabado. Ayon kay Chairman Garcia, ang campaign period ay October 19 hanggang October 28 lamang, kaya ang mga magpa-file ng COC ay hindi dapat mangampanya. Samantala, magpapatupad din ang COMELEC ng money ban 5 araw bago ang BS barangay at SK election sa October 30. Ang mga mahuhuling may bitbit na kalahating milyong piso pataas at makikipagtransaksyon sa pamamagitan ng e-wallet sa 20 tao ay ituturing na sangkot sa vote buying.
Inaasahang muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo bukas, ngunit mas mababa ito na maaaring umabot lang daw ng piso kada litro. Thank you naman. Thank you naman kung ganon. Batay sa pagtaya ng oil industry source, hanggang 72 centavos kada litro ang posibleng itaas ng presyo ng diesel, hanggang 80 centavos naman ng gasolina at kerosene. Pero may isa pang bad news. Tataas din ang presyo ng LPG mula 2 piso hanggang 4 na piso kada kilo sa pagpasok ng susunod na buwan. Inamin ng isang opisyal ng Department of Agriculture na nararanasan ng bansa ang shortage sa bigas. Ang pahayag ay ginawa ni Undersecretary for Policy, Planning and Regulations, Merceditas Sombilia, sa kanyang pagharap sa House Committee on Appropriations. Sinabi ng opisyal na hindi sapat ang buffer stock ng bigas dahil ang reserba ay dapat tumagal ng 2 hanggang 3 buwan para matugunan ang supply. Gayunman, ipinahayag ni Sombilia na ang buffer stock ngayong Agosto ay nasa 39 na araw lamang, habang stock sa September ay husto o tama lamang sa 44 na araw. Nabilang kaya ng DA yung mga pinasyalan nila Speaker Romualdez? Yung magkano yun, Mother? Magkano yung halaga ng bigas na kalahating bilyon ba? Kalahating bilyon yata, 500 million na halaga ng bigas yung nando doon. Sus Mariano Kaindo. Uulitin lang natin ang panawagan natin sa Department of Agriculture, pangunahin na kay Secretary at Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po ba dapat na one voice lang kayo dyan? Hindi iba-iba? Kaya nagkakaloko-loko 10 ang sugatan sa sunog na sumiklab sa Vargas Lane, Visayas Avenue, Barangay Culiat, Quezon City, alas 9 kagabi. Kabilang sa sugatan ng 4 na bombero na sina Fire Officer 3 Renato Roque, FO1 Ronnie Racuyal, Jade Medrano at Inspector Miles Valdez. Nakontrol ang sunog pasado alas 12 ng madaling araw na umabot sa ika-5 alarma. Sa initial report ng QC Bureau of Fire Protection, nasa 50 bahay ang naabo sa sunog, habang inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsala sa mga ari-arian. Ayon sa salaysay ng mga residente sa naturang lugar, nagsimula ang sunog sa bahay ng isang Marites. Nagsimula daw po ang sunog sa bahay ng isang Marites, Cuenca, sa hindi pa malamang dahilan. Puntahan natin ang checkpoint na isinasagawa ng Caloocan Police kaugnay po ng pag-uumpisa na election period. Ulitin natin, may gun ban. May gun ban po simula po sa araw na ito hanggang sa matapos ang halalan. Alamin natin ang balita mula kay RH23 Edwin Duque. Come in, Edwin. Dating nasupresa yung mga motorista dahil sa biglang latag ng checkpoint dito sa may southbound ng EDSA. Ito yung sa tapat ng MCO, halos sa one lane na lamang yung nadaanan dito. Dahil sa dami ng mga nakamotorsiklong hinarang ng Caloocan na polis at ng Northern Police District. Kaalis lang dito ni NPD Director General Resalito Gapas. At personal niyang sinaksihan yung unang latag ng checkpoint dito sa buong Cabanaba. Ngayon ay tungo na ito ng C4 Road, kung saan ay yung checkpoint naman na isa sa pinakamalaki nakalatag ng checkpoint sa Naputa C4 ang kanyang tutunguhin. Iikutin niya itong 6 na designated area kung saan ay kasama rito ang representative ng COMELEC para saksihan yung isasagawang checkpoint dito sa buong Caloocan, Malabon, Naputas at Valenzuela, maging sa mga border ng Bulacan ay iikutin din dito si NPD Director General Resalito Gapas para personal na makita kung ano yung pinapatupad ng ating kapulisan. Sa ngayon ay napakarami pa rin hinista dito sa may EDSA, tapat ng MCO, dahil dito sa biglang latag ay lahat ng dumadaan dito papunta ng bahagi ng Cabanaba at Maynila at Bulacan ay naharang dito sa EDSA at may mga ilan ding mga hindi nakarestrong mga sasakyan at mga brand yung sasakyan ay sinita rin at kinuha yung kanilang mga lisensya. O sa ulat ng Caloocan Police, sinabi rin kanina ni Police Colonel Romel Lacuesta na bagamat gabi pa o kaninang madaling araw pa sinakuha yung unang checkpoint ay wala pa namang nasitang may mga dalang baril, pero may mga ilang pasaway na tinikitan. Huwag nila sisitahin yung Edwin, huwag nila sisitahin yung nakasagian ng siklista, puputukan sila nun.
Ay, yung mga siklista. Hindi, yung nakasagian ng siklista, hindi mo ba nabalitaan yon? Yung ayun sa Rotonda. Oo. Ayan. Pagka ganun ang nasita ng pulis, bubunutan sila, kakasahan sila ng baril nun. Ay siguro sa daso ng pulis na nakalatag dito. Oo, ang daming pulis. Ano ba yan? Maraming pulis dahil nandiyan si District Director? Before siya dumating, nakalatag na rito dahil ito nga yung EDSA, dahil inasaan natin na napakarami sasakyan dito. Oh. Kaya triple yung personal checkpoint na karaniwang nakikita natin. Dahil nandito rin ang COMELEC at sinasaksihan kung paano ipapatupad ng kapulisan yung checkpoint, lalo na ngayon ay ganban na at inasaan natin na mas kailangan maraming personal ng pulis para kung sakali ay dito kay Colonel Lacuesta kanina, sapat yung ating persa para sumita kung sakaling may mga di maganda, yung mga kanya kilos o may mga nagdala ng illegal na baril o ng mga illegal na bagay, kayang-kaya natin kapulisan na sugpuin ito. Maganda naman yung checkpoint, Edwin, pero sana naman, mabuti ngayon at pista opisyal, walang pasok. Sana naman, huwag nilang tirahin ng ganyang rush hour na ganyang kadami ang haharang at iisang lane ang matitira. Baka wala ngang may dala ng baril, minumura naman sila ng mga tao diyan, ng mga motorista diyan. Tinan mo naman naging cost ng traffic, holiday pa yan ha. Ang dami yun. Alas 7 kasi yung unang latag ngayong umaga, maliboto sa kanilang madaling araw. Kaya siguro bigla dahil dito rin si Director General Resalito Gapas at ang ilang pa mga opisyal. Pero siguro mamaya magkakaroon ng pagbabago. Ilan ba, normally ba sa isang checkpoint, ilan yung police na, of course, dapat may officer dyan, ano? May isang... May mga officer dito, pinakamababang rango rito, kapitan. At kasi itong EDSA, ito yung pinuntahan, siguro kaya napakarami. Hindi, yung regular na checkpoint, ilan ba dapat ang police? Hindi naman siguro ganyang kadami. Jerry, Jing, pinakamababa ang 10. Sa checkpoint? Sa checkpoint. Ganun? May mga 10. May mga advance at bago makarating sa checkpoint, may nakaharang yan 2. At doon isa sa dulo, 2 at 5 yung nagpapatupad. At iba naman yung nakapalibot. Oo, 10 pala. Sige. Natin, nasa 10 yung pinakamababa. Ayos. Important. Saka malaking bagay din yan para sa deterrent ng krimen. Thank you, Edwin. Okay, mula pa rin dito sa Kalungan, mga pa rin sa CRS-23. Edwin Tungin, nagbulat tuloy-tuloy sa pagpabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Susunod, Tito Boy. Sino itong kapatid na babae ng sikat na aktor? Paboritong topic ng isang basketball team? Bakit? Lahat daw ng poging player ng team natikman ni sister na may gwapo namang boyfriend. Totoo ba yan? Baka naman in-SS mo lang yan? Baka naman, hindi, sobra naman to. Lahat daw ng poging player ng team natikman nung magandang babae na ito. Totoo ba yan? Nag-isip tuloy ako dun Ang detalye niyan at iba pang mainit na balita sa pagbabalik ng 7:26. This time check is brought Rich Pangunahing Balita. Alas 7:30 na ang oras ngayon. Tiyampwa. Tiniyak po ni PNP Chief General Benjamin Acorda ang hustisya sa pagkamatay ng 15 anyos na binatilyo sa Rodriguez, Rizal. Nangako rin si General Acorda na mapaparusahan ang suspect na si Police Corporal Arnulfo Sabilio at ang kasabot nitong sibilyan na si Jeffrey Baguio. Nabaril ni Sabilio ang biktimang si John Francis Umpad noong Agosto 20 habang off-duty ito na nagsagawa pa rin ng Oplan Sita. Nag-Oplan Sita na siya lang mag-isa kasama isang sibilyan. Siya lang mag-isang pulis. Hindi naka-uniforme. Anak ng baka. Nakapiit na ngayon ang 2 suspect sa Rodriguez Municipal Police Station habang sibak na yung pulis at binawi na ang inisyu sa kanyang service firearm. Maging ang lahat ng mga tauhan ng Community Police Assistance Center 5 kung saan nakadestino si Sabilio ay inalis na sa pwesto habang isinasagawa ang investigasyon.
Naganap ang pamamaslang sa 15 anyos na biktima ilang linggo lamang matapos namang mabaril at mapatay ng mga pulis na botas ang isang 17 anyos na binatilyo matapos mapagkamalang murder suspect. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na magtutuloy-tuloy ang pagsasagawa ng sorpresang inspeksyon sa mga warehouse ng bigas upang mapigil ang hoarding na nagpapataas ng presyo ng nasabing butil. Ayon kay Romualdez, makakatuwang ng Kamara ang Bureau of Customs sa pamumuno ni Commissioner Bienvenido Bienrubio sa pag-iikot at pagsasagawa ng inspeksyon sa mga warehouse. Sinabi ni Romualdez na patunay ito na hindi pakitang tao lang ang sorpresang pagbisita nila sa mga bodega ng bigas. May tanong pala ako dito sa bigas-bigas na to. Mother, hindi ba ang kailangan natin magpalabas nga ng mga bigas sa merkado para bumaba yung presyo ng bigas? Di ba? To flood the market ng bigas para bumaba ang presyo. Paano lalabas ang bigas? Pinadlock nyo yung warehouse. Speaker, ano ba tong ginawa nyo na to? Kung ganito kadami yung bigas na nandidiyan lang naman kanyo at imported, ano ba yon? Paano mapapakinabang? Baka bukbukin yan. O yung mga nanonood sa opisina ni Speaker o kung sino man yung kasama niya, ano? Baka nakakalimutan po ninyo na ang bigas binubukbok. Baka bukbukin yan, hindi na pakinabangan yan. Nakakatawa naman kasi itong raid. Ganyan din yung ginawa nyo sa asukal Saan naman kayo nakakita ng raid na ni-raid mo tapos patunayan mo na hindi smuggled to? Abit talaga. Baligtad na ba ang mundo ngayon? Kapag man re-raid ka, dapat meron kang probable cause para i-raid yon. Meron ka ng ebidensya para i-raid yon. Ibig sabihin, meron silang kalokohan. Hindi Patunayan mo na may kasalanan ka, na wala kang kasalanan. Pambihirang patiso. Kahit sinong abogado, tatawanan kayo doon, kahit estudyante lang ng batas Tandaan nyo, the burden of proof lies with the accuser. Sinabi po naman ni Romualdez na hindi ito hindi ito pakitang tao lamang. Itong pong pagbisita nila sa mga bodega ng bigas. Ayan. Dagdag pa niya, asahan daw na mauulit muli ang pag-ihikot at pag-inspeksyon ng customs sa ilang warehouse, lalo't ngayon umaaray ang publiko sa sobrang taas ng presyo ng bigas na pinangangambang umakyat sa 60 pesos kada kilo. Yon. Matatandaan na noong Agosto 24, magkatuwang na sinuyod ng ilang congressman at opisyal ng customs ang 3 malalaking bodega ng bigas sa Bulacan, kung saan natagpuan ang mahigit 200,000 sako na nakaimbak lang sa halip na ipamahagi sa mga pamilya. Natatawa ako sa balita. Wala kaya silang kasama abogado dyan? Nako. Sabihin, imported to. Bakit imported to? Hindi ba may rice tarification kaya pwede na mag-import? Ay, nako, kabayan. Hindi, pero I'm sure nakikinig sa atin ang opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Ako, ang suggestion ko dyan, kung kayo open to suggestion, kapag nakita nyo, meron kayo, bago nyo puntahan, alamin nyo kung may problema talaga, at pag nakita nyo na nandun nga, meron niyang bigas doon, nakatambak. Ang gawin nyo, imbis na ikandado nyo, sabihin nyo, ilabas nyo na yan sa merkado. At imbis na 50, 57 o 60 ang presyo ng bigas, pag maraming bigas dyan, bababa ang presyo. Ayan, Mr. Speaker, yan ang tip ko sa iyo, o kaya ang suggestion ko sa inyo. Ayos, approve. Wala pong kuryente ang malaking bahagi ng Cagayan simula pa nitong Sabado sa panayam ng DZRH. Sinabi ni Rueli Rapsing, pinuno ng PDRMO sa Cagayan, apektado ng power outage ang halos lahat ng lugar sa 1 at 2 distrito ng probinsya. Bunsod ito ng mga nagbagsakang poste ng kuryente dahil sa lakas ng hangin habang may mga puno ring nabuwal sa ilang lugar. Well,
itong District 1 and 2, ito yung northern portion ng Cagayan, which spans from Santa Ana down to Gonzaga, and then you have Santa Teresita, Bugay, Apari, nasa gitna na ng tuktok yan yung Apari. And then right after Apari, yung Ballesteros na municipality. And then Abulog, Pamplona, Santa Esmira, and then Claveria, and then Santa Francisco. Yung nandun sa tuktok po na mga municipalities, coastal municipalities natin, yan po yun. Napagalaman na binaha din po ang mga bayan ng Lalyo, Santa Ana at Gonzaga, kaya inilikas na ang ilang residente doon. Ang nabanggit ng mga lugar ay pinirwisyo din ng nagdaang super bagyong Betty at Egay. Isang lolo ang inaresto matapos magpakilalang opisyal ng NBI sa ikinasang entrapment operation matapos mangikil ng 40,000 pesos mula sa isang sikyo kapalit ng paglilinis sa pangalan nito na may criminal record sa Parañaque City. Kinilala ng NBI ang suspect na si Wilfredo Reyes, 70 years old, na nakasuot pa ng NBI jacket nang ito ay arestuhin. Ayon kay Attorney Jerome Bomidiano, hepe ng NBI Anti-Organized and Transnational Crimes Division, nagpakilalang senior official ng NBI ang suspect para manakot at mangikil ng pera sa kanyang bibiktimahin. 7:38 ang oras ngayon. Standby lang, Val Gonzales, magbabalik po kami. May mga nagtatanong dito bakit daw ba ang chine-checkpoint lang ng pulis motorsiklo? Very valid question yun Very valid. Ang krimen ba ngayon ay kagagawan lang ng mga motorcycle riders? Hindi ba may mga krimen din na may gawa nakasakay sa ambulansya? Sa ambulansya. sa four wheels? Alamin nga natin ang sitwasyon sa checkpoint. Diyan po naman sa Quezon City Circle, naroon si RH5 Val Gonzales. Kamin Val! Anthony, dito sa bahagi ng elliptical road dito sa Quezon City, itong sinasagawang dito sa sinasagawang ayun, nawala yung ating video. Dito sa sinasagawang checkpoint ng COMELEC at ng Quezon City Police District dito sa bahagi nitong elliptical road, naglatag Anthony ng checkpoint dito sa ito lamang kanina. At alis lamang Jerry nitong mga tauhan ng COMELEC sa pangungunan itong si Stephanie Bastida, ang COMELEC Quezon City Head. Nagkasagawa, pinangunaan ng COMELEC itong inspeksyon dito sa bahagi ng si Police Lieutenant George Villanueva. Sir, paano ba yung patakaran natin doon sa mga isasagawang mga yung mga checkpoints? Actually, yung pinaka-basic ulit. Patay ng ilaw, buksan na bintana, pati yung ating light natin. Visual lang po tayo. Wala po kaming gagalawin, hindi kami papasok. Titignan lang po namin kung may mga kontrabando o wala. Bilang po ang labing-anim na mga police station ng Quezon City ay mayroong mga nakalakad na mga checkpoint kanya-kanya. Tigisa ba yan o yung ibang mga station depende sa location ay mayroong mga mas marami sa isa na nakalatag sa COMELEC checkpoint? Sa ngayon, kick-off tayo. So, lahat ng station, nagsabay-sabay. Ngayon, after ng kick-off, may kanya-kanya tayong schedule, may kanya-kanya tayong strategic location na paglalagay ng COMELEC checkpoint. Sa ngayon, no untoward incident pa naman, wala pa namang nauling nagdadala ng mga pinagbabawal. Sa ngayon, wala pa. Kaya medyo maayos pa. Val, may tatanong lang ako, Val. Yes, go ahead, Anthony. Si Lieutenant George Villanueva. Lieutenant, magandang umaga po sa inyo, Lieutenant Villanueva. Magandang umaga po. Yes po, ang gawin din po, sir. Opo.
Yung po bang plain view doctrine pa din ang sinusunod ng mga pulis kapag ka po nagsasagawa ng checkpoint? Yes, sir. Yung pa rin po. Yung plain view doctrine natin. Ibig sabihin, hindi po pwedeng buksan ng pulis ang compartment, ang console box ng isang sasakyan? Opo, hindi po pwede. Kung ano lang yun natatanaw lang. Kung ano yung nakikita nito natin, pagbaba ng kanilang mga bintana. Oo. Paano po yung motorsiklo? Ano po, sir? Paano po yung motorsiklo? Anong matatanaw nyo doon? Di pa bubuksan nyo yung kanyang compartment? Hindi po, sir. Huwag na lang po talaga, yung pa rin tayo sa plain booth. Opo. Ang nakikita po kasi namin sa ilang mga video footages na napapadala po dito sa DZRH, yung mga nakamotor ay itinataas yung kanilang kanilang upuan. Siguro po, sir, pag yung time na yun, baka hinihigan po sila ng mga dokumento. Since yung mga dokumento ng mga motorsiklo natin sa compartment. Oo. Ganito siguro ang nangyayari, sir. Ganun po. Pero hindi para halughugin yung compartment ng motorsiklo. Halugugin natin. Apo. Bawal po 'yun, no? Tiniente, no? Yes, sir, bawal po 'yun. Bawal po 'yun. Ayun. Thank you, Lieutenant. Mag-ingat po kayo. Okay, thank you po. Maraming salamat po, mabuhay. May sisingit pa akong isa, Anthony. Ngayon ho yung pagsisimula ng COMELEC gun ban at pagsisimula ng election period, filing of candidacy ng mga kakandidato sa barangay LSP election. Magdamag ho ba na mayroong mga checkpoints sa mga estratehikong lugar? Yes, sir. 24/7 po tayo ngayon. Magdamag. Mas lalo natin pwede habang papalapit ang election. Okay, maraming salamat. Si Police Lieutenant George Villanueva ang pinaka-team leader nitong COMELEC checkpoint na isinasagawa dito sa bahagi ng Quezon City, particular na dito sa kanto ng Elliptical Road. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pangunahing balita. Thank you, Val. Sabi ng mga nagme-message sa atin, tama na yung Katunying, si Morley na. Ang bihira kayo. O sige, si Morley na, maya-maya ng konti. Oras po natin, 7:46 ng umaga, sandali po lamang. Pangunahing balita. Dami talagang fans ni Morley. Oh. Dami nagtatanong kay Morley. Baka hindi kaya pinagkakautangan ni Morley itong mga ito. Hindi, marami talagang marites eh. Magandang morning kay Colonel Froy Uy ng Pasay City Police. At magandang morning din kay Kuya Danny Flores. Kumusta po kayo, bossing? Opo. At magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ayos ba kayo dyan? Sana hindi naman napeperwisyo din ng mga kalamidad. Andito na siya. Sino itong kapatid ng isang gwapong aktor? Pinag-uusapan ng isang koponan sa basketball matapos daw na matikman niyan lahat ang players ng team. Grabe naman to. Totoo ba ito? Alamin nga natin ang detalye mula sa ating showbiz legend na si Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Katunying. Totoo ang chikang ito na totoo na sing mahal ng mga gulay sa Divisoria ngayon. Alam ba, Katunying? Nako, nakakaloka ha itong kapatid ng isang kilalang aktor na macho. Aba! Ang hilig sa mga gwapo. Kahit may gwapong boyfriend na siya ngayon sa kasalukuyan, abay nakipagtikiman pa rin sa grupo ng mga basketball players. At Grupo? Lahat. Oo! At halos lahat. Ha? Hindi naman OG. Kundi isa niya. Halos lahat ng miyembro ng isang koponan ng mga gwapong basketballista ng eskwelahan ay nandiyan sa kahabaan ng rekto. Yan. Ay pinagtitikman niya ito. Kaya
Well, to basketball team ba to ng varsity lang, varsity player? Mga varsity to, mga varsity. Akala, tinatanong kasi dito ni Sherwin kung pati ba yung coach eh. Hindi, varsity. Ang nakakaloka at super mega nakakabalik ay pinagchichismisan siya ngayon na itong actress na ito, nung kapatid na ito ng aktor ay sobrang pamigay. Napakaganda pa naman ito. Pero lahat na ng pogi. Pag gusto niya ang pogi, naku, Katunying, huwag kang magpapakita. Ay, hindi tayo papansinin yan. Hindi, Katunying. Chat niya yung mga ganyang itsurahan mo, mga gwapo, Ganun mga ba? makikinis. Masisisi mo ba naman yan? Sa bagay. Nagpapakipot na nga ako, pinilit mo ako kagad eh. Oo, super patikim talaga ang naturang dalagang ito. Ang naturang dalaga na kapatid ng... Estudyante pa ba yan? Estudyante pa ba yung bata na yan? Hindi na yan. I don't know kung nag-aaral pa ito, pero talagang mahilig talaga siya sa mga gwapo. Parang yung isang beauty queen din, di ba? Bago nakapag-asawa, lahat ng mga kasama niya sa isang sitcom, ganon? Oo, totoo. Yan, ang ating... Napaka naman, ba't naman nagkukwentuhan ba yung mga basketball team players na yan? Yung mga players na yan? Mga kiss and tell pala yan eh. Mga marites. Hindi ba? Hindi maganda sa lalaki yun. Siguro nakatikim ng mato ng mga mahal na sining labuyo ngayon, kaya madadaldal yan. Grabe. Clue! Ang kanyang pangalan ay parang awit. Ayan. Awit sa isang awit ng isang bata. Ayan. Awit ng isang bata. Awit ng bata. Dahil yung kapatid niya parang... Pero yung kapatid niya, sikat talaga. Ay, sikat talaga. Ulaan na lang namin yan. Parang ang ganon. Bibo. Ano na mga pangalan? Yun na. Yan ang ating DZRH Showbiz. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Opo. Thank you, Marley. Sa ating sports balita, nakalasap ng panibagong dagok ang Gilas Pilipinas sa 2023 FIBA World Cup sa Araneta Coliseum. Matapos mabigo sa koponan ng Dominican Republic noong Sabado, natalo ang Gilas sa team ng Angola kagabi sa score na 80-70. Nakapanghinayang ang pagkabigo ng Gilas dahil nagawa pa ng national pool na lumamang ng 11 points sa ikalawang quarter bago nahabol at nakontrol ng Angola ang laban. Sa sumunod na tagpo, nagawa ng Pilipinas na palitin sa 5 ang 16 points na kalamangan ng Angola sa 73-68. Subalit nagtala ng mga error o turnover ang Gilas sa huling minuto ng laro. Pero ang pinakamatindi ron, naghahabol sila, tumira ng 3 sa right corner yung isang Angolan. Nako, talagang para kang tinarakan sa dibdib. Nagatid sa kabuuan ng ating mga paunahing balita sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay! Kuya Elmer Ngo, magandang morning. Oy, baka yung mga bubong nyo may butas na o paliti na ha. Buti na lang may bubong na maasahan gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom, pre-painted ka na. Ay, Engineer Bobby Correa, magandang morning. At kay Kuyang Aris Ramos, District Engineer Aris Ramos ng Metro First Engineering Office. Magandang morning, Ninong RD Dong Tolentino. Kumusta po kayo dyan sa Central Luzon? Sana po ay nasosolve na mga problema natin. Lalo na doon sa, laki ng problema natin sa mga baha-baha dyan. At congratulations pala sa Sambales. Ito yung
isang magandang ehemplo ng kagandahan ng dredging, Sherwin eh. Alam mo ba sa mga dinali ng bagyo nung nakaraang buwan? Isa lang ang hindi nagdeklara ng state of calamity. Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan. Sila ay nagsipagdeklara ng state of calamity. Sabi daw ni Governor Jun Ebdane, ba't kami magdedeklara ng state of calamity? Wala naman baha sa amin. Samantalang ang lakas ng, alam mo kung bakit? Nagkaroon ng maayos na dredging sa mga ilog nila. Yung Bukaw River, Macaulcul River at iba pa. Ngayon, maganda daloy papunta sa dagat. Hindi katulad ng mga ibang ilog na silted na. So, konting tubig, apaw, lubog ang mga pamayanan. Ito, kaya yung mismong dredging per se, maganda kung tama yung pagdredge na ginagawa. Wag na kayong magalit sa mga nagde-dredging. Pagka inayos ng mga nagde-dredging ang kanilang trabaho sa tulong ng mga local government units, baka nga lumalim ang ilog at mabawasan ang problema natin sa baha. Magandang morning din pala kay Congresswoman Rida Robes. Nakatutok daw sa atin. Thank you naman. Kuya Dominic Jorge, magandang morning. Gawing less stressful ang bawat biyahe sa bagong Chery Tiggo 7 Pro Hybrid. Mahaba man ang biyahe, bawas stress naman kaiisip sa nagtataasang presyo ng gasolina. Dahil dito po sa Chery Tiggo 7 Pro Hybrid ay mas pinababa ang fuel consumption. Tipid sa gasolina, hatid ng 1.5 turbocharged engine at makabagong 48-volt hybrid system. Meron din po itong panoramic sunroof na sakto sa mga scenic drives mo, 12.3-inch LCD instrument cluster, wireless mobile phone charger at 6 SRS airbags para safe ang bawat Chery drive. Kaya ano pa hinihintay nyo? Magpunta na sa cherryauto.ph para po sa dagdag na detalye dito sa bagong Chery Tiggo 7 Pro Hybrid. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Ang tanong! Hindi, ito seriously kung nakikinig sa atin ang opisina ni House Speaker Martin Romualdez at ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio, ang pinakamaganda pong gawin dito ay ilabas sa merkado ang bigas. Huwag ikandado ang warehouse. Ako, total nag-i-inspeksyon kayo Total nag-i-inspeksyon kayo ng mga warehouse. Pag may nakita kayong sangkaterbang bigas, huwag yung pagkandado ang isipin. Tandaan nyo, doon po sa mga hindi nakakaalam. Ang bigas, pagka tumagal ng gusto, malalaon yan. At pag nalaon yan, babaho yan. At lalong masama, pagka binukbuk yan, baka hindi nyo pakinabangan lalo at hindi pakinabangan ng bayan. Ilabas sa merkado, kung pwedeng kausapin yung may-ari niyan, ibenta sa mas mababang halaga at nang makinabang ang ating mga kababayan. Pero yung ikakandado mo yan, sino ang makikinabang doon? Sino? Ewan ko. Bye! Happy weekend! Happy holiday! Woohoo! Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on.